Psalm 67. Sabi po dito sa Psalm 67, May God be gracious to us and bless us and make His face shine on us, so that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. May the people praise you, God, may all the peoples praise you. May the nations be glad and sing for joy, for you rule the peoples with equity and guide the nations of the earth. May the peoples praise you, God, may all the peoples praise you. The land yields its harvest, God, our God blesses us. May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear Him. Let us pray po. Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito, Panginoon. Muli po kami nagkatipon-tipon upang purihin ka at takilayan ka at sambahin, Panginoon. Nawa, Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pagpupuri ngayon sa araw na ito, sa pakikinig ng inyong salita, sa inyong mensahe sa araw na ito. Nawa, gabayan niyo po ang bawat isa, O Lord God, na ituon ang aming puso't isipan sa pananambahan na ito, Panginoon. Tanggalin po ang lahat ng kung ano pong naging hadlang po para po sa aming pagpupuri sa iyo. Pakalinisin niyo rin po ang aming puso't isipan, Panginoon, upang maging karapat-dapat po kami na humarap sa inyong banal na trono, Ama. Gabayan niyo po ang bawat isa at basbasan niyo po ang bawat isa. Muli, Panginoon, dinadakila ka namin, pinapasalamatan ka po namin at pinupuri ka namin sa umagang ito. Itong aming samot na langit sa matabi sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po tumayong lahat, patuloy po tayo magpuri sa Panginoon sa pamamagitan mo ng mga awitin po sa pamamagitan ni Kuya Bobot. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba'y handa na umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos? Amen. Mapalad po tayo dahil meron po ulit na panibagong buhay na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. So hindi natin alam kung anong mangyayari sa bawat segundo, oras ng ating buhay. Pero nandito tayo ngayon, sabay-sabay na magpupuri, sasamba at magpapasalamat sa ating Panginoon. Tayo po'y umawit ng kagalakan sa ating Panginoon. Sabay-sabay po natin awitan ng ating Panginoon. Yes, Lord. Kung aking mamasdan, pangalawakan, hindi ko pangaunawaan dahilan bakit ako pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko ang pag-ibig mo, Jesus. Pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat! Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin nang katulad mo. Salamat, salamat. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Come on, church! Pagsubok man, kagipitan, ako ay may lalapitan. Jesus, ikaw ang aking sandigan. Hindi mo ko babayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin
katulad mo. Salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, magsasaya sa piling mo. Buhay ko may purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nga'y purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi masalamatan ka. Buhay ko nga'y purihin. Come on, church! Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nga'y purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Come on, church, awitin po natin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos na buhay. Siya lang po ang tunay na hari, tunay na Diyos, at tunay na tagapagligtas. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon ng ating pagsamba. Ano man ang ating gagawin, ano man ang ating iaalay, ito'y kulang pa rin sa pagmamahal at sakripisyo ng ating Panginoon para sa atin. Ang Diyos natin ay tunay nga walang katulad. Awitin ko man, awitin ko man, lahat ng bawit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, maging ang mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong paman, sa ngayon at kailanman, sa habang
panahon, wala kang katulad. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat na ulang mga salita upang ihayag ang ihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. For the last time, wala kang katulad. Katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Patuloy po tayong mawit ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Diyos natin, ating Panginoong Hesus, siyang naghahari ngayon, magpakailanman. Ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Ibig mo'y wagas at di nagbabago. Kanayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita, papupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari, ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Hesus, aking Diyos, iaalay sa'yo aking lakas. Walang ibang nagmahal, walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo.
dahil sa iyong tanging pagmamahal. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos. Ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita, papupurihin ka, bilang tanda ng aking pagmamahal. Sabay po nating awitan. Ikaw ang hari, ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan aking itataas, Panginoong Jesus, aking Diyos. Iaalay sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari. Come on, church! Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan aking itataas, Panginoong Jesus, aming Diyos. Iaalay sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari. Come on, church! Ito aking lakas. Sabay-sabay po natin awitin. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan aking itataas, Panginoong Jesus, aming Diyos. Iaalay sa'yo aking lakas. Iaalay sa'yo aking lakas. Iaalay sa'yo aking lakas. Iaalay sa'yo aking lakas. Amen. Purihin po yung ating Panginoon. Sa Kanya po lahat ng papuri at pagsamba at pasasalamat. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos sa langit, pinupuri ka po namin, sinasamba, dinadakila, pinasasalamatan. Lord, Ikaw lang po ang tanging Diyos na buhay na dapat naming papurihan, sambahin, pasalamatan. Dahil kayo po ang may lalang ng lahat, ang may kontrol ng lahat, at wala pong hihigit sa inyo. Kayo po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya dapat lang po kayong sambahin. Ama naming Diyos, dinadalangin po namin ang araw na ito na kami alalayan at samahan ng inyong Espiritu Santo upang kami makapanalangin sa inyo ng naayon sa inyong kalooban. Allow the Holy Spirit to guide us, to lead us, and help us pray, Lord God. Dahil hindi po namin alam kung ano po ang mga nais nyo na ipanalangin namin, Lord God. Kayo po ang masusunod, Lord God, dahil kayo ang nakababatid ng lahat ng makabubuti para sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa pag-ibig nyo na ibinigay nyo si Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa karapatang maging anak nyo, Lord God. Salamat po at kami isinama nyo, Lord, sa inyong pamilya, sa inyong kaharian, Lord. Salamat po dahil wala po kaming karapatan. Subalit napakalaki ng inyong pagmamahal sa amin. Kaya gano'n na lang inyong
ginawa sa inyong buktong na anak na iyong inialay para sa amin. Lord, salamat po. Hindi po sapat, kagaya ng hinawit, Lord, wala pong salita na matutumbas upang kayo'y pasalamatan. Hindi po namin alam kung ano pong sasabihin. Dahil napakahalaga po ng inyong ginawa. Isang tiyak na kapahamakan, kamatayan, Lord. Habang buhay, Lord, subalit kami iyong niligtas mula dito. Kami po ngayon ay may kasiguruduhan ng kapayapaan, ng buhay na walang hanggan, kapiling ka. Sa iyong pagbabalik, Lord Jesus, salamat po. Maraming salamat po. Lord, salamat din po sa mga biyayang pinagkaloob niyo sa amin sa araw-araw po at sa mga nagdiwang po ng karawan. Kay Ate Loni, Lord, salamat po sa buhay niya, sa pagpapala. Salamat po sa panibagong taon na inaalay niyo sa Kanya upang makapaglingkod sa inyo, makapagpuri at makapagbigay ng kaalaman sa mga nangangailangan po ng iyong salita. Lord, salamat po sa buhay niya at sa kanyang pamilya. Maraming salamat din po sa mga taong tumutulong sa Kanya, maging nasa ibang bansa man po, Lord, at nandito, Lord. Salamat po, pagpalain niyo po sila, Lord God, sa buhay niya, Lord. Salamat po at patuloy niyo pong binibigyan ng kalakasan ang mga kapatiran na nakakatanda sa amin, Lord. Salamat po sa binibigay niyong kaginhawaan sa kanila, pagpawi sa pananakit na kanilang nararamdaman, sa kagalingan po sa bawat malubhang sakit, Lord, o hindi man, Lord. Salamat po. Salamat din po sa paggabay niyo sa kanila, sa pag-iingat niyo sa kanila, sa paglalayo niyo po sa lahat ng disgrasya. Lord, ingatan niyo po sila. Ganun din po ang aming mga anak, Lord. Lord, sa panahon ngayon ay napakarami po ng mga tukso, napakarami ng mga masasamang gawain, Lord, na kumakalat, Lord, lalo na sa internet, sa digital. Lord, kayo na po ang bahalang gumabay sa amin upang tulungan sila sa kanilang paglaki sa inyo, sa pagpuri sa inyo, sa pagsamba sa inyo, sa pagmamahal sa inyo, Lord God. Huwag niyo pong hayaan na sila'y mawalay, so Lord God, sa inyong kapamilya, sa kapatiran, Lord. Ilayo po sila sa lahat ng masasamang barkada, masasamang bisyo. Tulungan niyo rin po sila sa kanilang pag-aaral, Lord, sa kanilang eskwela at dito sa simbahan, Lord. Bigyan po sila ng karunungan, Lord, kaalaman, kakayahan, ng kahusayan, Lord, interest, Lord. Bigyan sila ng matalas na memorya, malinaw na pag-iisip, malinaw na paningin, Lord God. Loobin niyo po maging madali po sa kanila ang pag-aaral at ma-enjoy po nila ito. Ganon din po, Lord, loobin niyo po maging mabuti po ang pagsasama nila ng kanilang mga kamag-aral, ng guro at ng prinsipal. Lord, tulungan niyo rin po kaming mga magulang, Lord, sa lahat po ng aming mga pangangailangan, Lord, sa aming mga tungkulin, sa aming mga gawain, sa aming pagtatrabaho, ganon din po sa aming pag-aaral ng iyong salita. Lord, wala po kaming kakayahan, wala po kami magagawa kung wala po kayo. Sa inyo lang po kami umaasa, Lord, ng gabay at karunungan, kaalaman. Lord, tulungan niyo po kami through your Holy Spirit, Lord, na magampanan ang nais niyong gampanan namin para sa community, para sa kapatiran, sa mga pamilya at mahal namin sa buhay. Tulungan niyo po kami, Lord, na maglapit sa kanila sa inyo, Lord. Tulungan niyo po aming mga magulang, mga kapatid, mga asawa, pamilya, anak, mga kaibigan, kamag-anak, mga kapitbahay, mga katrabaho, kamag-aral, maging ang mga, Lord, kilala naming nasa ibang relihiyon, Lord, na alam namin na hindi po nakakakilala pa kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, tulungan niyo po kami, Lord. Gamitin niyo po kami kung ito po ang kalooban ninyo. Lord, ganun pa man, kayo po ang gagawa ng paraan
upang sila man ay maligtas, Lord God. Dilangin po namin ito, Lord God, dahil mahal din po namin sila. At alam naming mahal niyo po sila. Sabi niyo pa nga kanina sa binasa ni Ate Nene, Lord, na yung dumating na napurihin ka ng bawat isa, Lord God. Ikaw lamang po ang purihin ng bawat isa. Lord, ikaw nga lang po ang dapat mapapurihan. Dahil ikaw lang po ang tanging buhay na Diyos. Lord God, palakasin niyo po aming pananampalataya sa inyo. Ganon din po aming pananalig, aming pagtitiwala at paniniwala. Bagamat nakakaranas po kami ng paghihirap ng loob sa kalagayan namin o ng iba sa amin dito sa lupa, Lord. Pagtibayin niyo po kami, Lord. Pagtibayin niyo po ang aming kalooban. Palakasin niyo po kaming pananampalataya. Huwag niyo pong hayaan madlangan ang aming pagsamba at pananalangin sa inyo, Lord God. Huwag niyo pong hayaan ng kaaway na kami maguluhin at lituhin, Lord God. Kayo lang po ang makapagbibigay sa amin ng proteksyon dahil kayo lang po ang may kaya ng lahat ng mga ito. Lord, kayo nga po aming pastor. Kayo po aming pastor, Lord God. Kayo po aming provider, Lord. Kayo po aming lakas. Sa inyo po nanggagaling ang aming kalakasan, Lord God. Kayo po ang makakagawa ng paraan sa mga bagay na hindi na po namin alam ang paraan, Lord God. Lord, tulungan niyo po kami, Lord. Lalo na po sa mga nahihirapan, Lord, sa pang-araw-araw na pamumuhay, sa mga pangangailangan, sa mga gastusin, sa mga bayarin, Lord. Kayo na po ang gumawa ng paraan, Lord. Wala pong imposible sa inyo, Lord. Sa inyo po ang lahat. Kayang-kaya niyo pong baguhin ang aming kalagayan, Lord God. Loobin niyo nga po na magkaroon kami ng kakayahan na maging biyaya rin po sa iba, makatulong sa iba nang walang pag-iimbot, nang walang iniisip na kapalit, Lord God. Tulungan niyo po kami, Lord. Panginoon, dalangin din po namin yung mga kapatid namin na nasa ibang bansa, Lord God. Pakaingatan po sila, Lord. Provide niyo rin po ang kanilang pangailangan. Lalo sa panahon ngayon, Lord, napakaraming bansa ang naghihirap na rin po, Lord God. May mga recession na rin po sa mga malalaking bansa, Lord God. Tulungan niyo po sila, Lord. Ilayong po sila sa kapahamakan. At Lord, loobin niyo po na patuloy silang matatag sa inyo at manalangin at kumapit sa inyo. Ganun din po, Lord, dalangin namin ang aming bansa, Lord, ang Pangulo ng aming bansa, Lord, bigyan niyo po sila ng guidance at wisdom, Lord God. Kasama ng kanyang mga kasama sa gobyerno hanggang sa pinakamababa po, Lord. Tulungan niyo po sila, Lord, na mapamahalaan at mapagdesisyonan, Lord, ang mga bagay na makabubuti lamang po para sa aming mga mamamayan at sa aming bansa. Alisin niyo po yung mga pangsariling interest nila, Lord God. Baguhin mo ang kanilang puso at isipan at loobin niyo po na sila'y tumawag sa inyo. At wag magmalaki na kaya nila ang lahat, kundi kayo lamang po ang makapagbibigay sa kanila ng kaalaman at kakayahan, Lord God. Lord, alisin niyo po ang korupsyon sa mga gobyerno. Alisin niyo po yung mga sistemang bulok, sistemang mali, Lord God. Loobin niyo po na maging tapat po ang mga empleyado, Lord God. Kayo lang po makagagawa nito, Lord God. Wala pong pangulo ng bansa o opisyal ng bansa na nakagawa ng ganap na kaayusan, Lord, sa aming gobyerno. Lord, wala pong imposible sa inyo. Lord God, kayo po ang bahala sa amin, Lord, dahil kung wala po kayo, wala po kami, Lord God. Wala po kaming magagawa.
Lord, tinataas po namin lahat ng aming mga pangangailangan sa inyo, maging ang aming mga kalusugan, ang aming karamdaman, Lord. Hipuin mo po kami lahat, Lord God. Maliit man o malubha man o hindi, Lord, ang aming karamdaman. Pagalingin niyo po ito, Lord God. Kayo po ang mag-restore sa lahat ng mga ano namin, mga katawan namin, Lord God, yung mga may mga hindi na po gumagana, mga parts ng aming organs o katawan, Lord, kayo po magpakilos dito dahil bawat himay-may kayo po ang yung nagawa nito. Panginoon, tinataas din po namin ang mga gawain sa simbahan, Lord God, lalong-lalo na po yung sa pangangailangan po ng pag-aayos po ng dokumento ng MC, Lord. Kayo na po ang gumawa ng paraan, Lord. Bagamat may nakikita kaming solusyon, Lord, pero wala pong kasiguraduhan kung hindi niyo po kami gagabayan at tutulungan, Lord God. Kayo na nga po ang gumawa ng paraan upang mapadali ito at maiayos agad. Lord, bigyan niyo po ng kaayusan ng lahat dahil kayo po ang Diyos ng kaayusan. Bigyan niyo po kami, Lord, ng kapanatagan ng kalooban at isipan, ng kapayapaan, Lord God, ng kagalakan, Lord God, sa piling mo. Lord, salamat po at nandyan po kayo lagi, Lord, kasama namin sa bawat saglit, sa bawat sandali ng aming buhay, ng laban namin sa buhay. Kung wala po kayo, hindi po namin ito makakayanan, Lord. Kaya salamat ng marami po dahil nasa katinuan po kami, Lord, dahil sa inyo. Maraming salamat po. Alam po namin na may gagawin po kayo, hindi man po namin maintindihan o hindi namin malaman, Lord, kung paano, pero alam namin may gagawin kayo na makabubuti para sa aming lahat, sa bawat isa, sa bawat kapatiran, sa bawat mahal namin sa buhay na pinapanalangin namin, Lord God. Kayo po ang kikilos at gagawa ng paraan, Lord God. Salamat po. Purihin ang ngalan niyo, Lord God, sa lahat ng mga ito. Salamat din po, Lord God, sa mga leaders namin sa simbahan, sa pangunguna namin ang pastor, si Pastor Kid, sila Pastor Pong, ang aming mga elders, mga preachers, sila Brother Bok, Brother Bren. Salamat po sa kanila, sa mga leaders po namin, sa chairman namin si Brother Kib. Lord, salamat po sa music ministries, Lord. Napakabuti po ng kanilang mga ginagawa, ng mga awitin, ng kanilang talagang pagsusumikap po na mapabuti, mapaganda, mapasaya, mapapurihan po kayo, Lord. Salamat po sa kagalingan, kahusayan na pinagkaloob niyo sa kanila. Lord, salamat po. Patuloy niyo po silang i-bless, Lord. Patuloy niyo po silang gabayan. Lord, tulungan niyo po kami, Lord, na maging masigla ang aming pananambahan, Lord, maging maayos po ang lahat, maging maganda po ang aming pagsasamahan ng mga kapatiran. Lord, loobin niyo po na masunod namin ang nais niyo na kami magmahalan, kagaya ng pagmamahal niyo sa amin. Salamat po, Lord God. Maraming salamat po. Kayo na pong bigay ng guidance at wisdom, Lord, sa aming tagapagsalita, tagapagbigay ng inyong mensahe, Lord God. Naway ito'y aming mga unawang maigi, maisaisip, maisapuso at maisagawa. Lord, salamat po. Maraming salamat po. Nataas po namin lahat ng mga ito. Nagpapasalamat po kami sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid. At naman at nakaupo na kayo, hindi ako kayo tumayo ulit. Saglit na lang. Bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng salita ng Diyos sa kalagitnaan ng ating gawain. So, ang salita ng Panginoon para sa ngayong umaga, matatagpuan natin sa sulat ni Juan, yung unang-unang sulat niya, kaapat na kapitulo, chapter 4. Magsisimula tayo sa verse 20 all the way hanggang chapter 5. Sa verse 20 ng chapter 4, sabi nga ni John, if someone says, I love God, and hates his brother,
he is a liar. He who does not love his brother whom he has seen, well, how can he love God whom he has not seen? And this commandment we have from him, that he who loves God must love his brother also. Now, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves him, who begot also, or rather, and everyone who loves him who begot also loves him who is begotten of him. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments. And his commandments are not burdensome. For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. The Lord bless us with this reading. Makakaupo tayo mga kapatid. Salamat at hindi buong chapter 5. Hanggang dito lang. Ang kapatid na Ben, matamang nananalangin bago habang kaantayan dito kanina at nagsisimulang i-tune up lahat ang gamit sa pagsamba. Patuloy na nananalangin. Palagay ko, isang kutsaritang dugo na wala rito sa taong to ngayon. Konsumido na sa kasi hanggang kahapon, magkakasama tayo doon sa party ni Leonie. Talagang hinihingan ako nito at saka ni Po. Ano ba teksto mo? As of that time, talagang wala akong masabing teksto. Ngayong umaga, talagang naibukas sa akin ng Panginoon yung pinaka-teksto. At yun nga, mula chapter 4, verse 20. Mabutin lang hindi buong chapter 5. Hindi bahagi lang nito. Anyway, matindi yung sinasabi dito ni John. Sabi nga niya, kung mahal mo ang Diyos, pero you hate your brother, abay, sinungaling kang malalim. Matindi ka sa nungalingan mo. Paano mo mamahalin yung Diyos na hindi mo nakikita, pagkatapos hindi mo kayang mahalin yung kapatid mo na nakikita mo? Nung araw, sabi ko, kaya nga hindi ko mamahal-mahal, nakikita ko Bagay, nakikita ko yung kabulastugan Nakikita ko yung mga depekto. Siyempre, hindi ko nakikita yung depekto ko. Pero yun nga Kaya ako hindi makayang mahalin yung kapatid ko na nakikita ko. Gawa nga ng mga shortcomings niya. Nung mga kumbaga hindi sumasampa doon sa pamantayan ko na dapat ko mahalin. Pero never ko naiisip na kung ako isasalang doon sa pamantayan na yon, walang-wala ako. Pero hindi I guess lahat tayo ganyan Talagang I, me, and myself. Yun ang importante. Okay? Na pag natatanong, kaya sabihin natin, mahal ko Diyos. Kaya lang yung nga sabi ni John, isang malaking kasinungalingan. Kasi yung hindi mo nakikita,
yung hindi mo naiintindihan, yung hindi nagagagap ng iyong kaisipan, sinasabi mong mahal mo. I remember nung araw, nung halos bago-bago ako nahahatak dyan sa pag-aaral ng Biblia, sa Bible studies. And by the way, instrumento si Ben na ako'y nahatak dyan sa ganyan. Nung araw, ayoko pag-uusapan yung mga ganyang bagay. Sabi ko nga mauubos yung oras natin. Kahit 3 araw tayo mag-usap, wala tayong mararating dyan. Pero hindi binatak ako ni Ben doon sa grupo sa opisina, may Bible study. O doon sabi ko nga nung araw is, sige, sali ako. Mas huwag niyo sasalaksak sa lalamunan ko yung pinapaniwalaan niyo, ha? Kumbaga live and let live. Sa kanya naman sige lang, basta punta ka lang. Attend ka lang. I remember sinasabi ko doon sa mga nagli-lead noon, lalo na doon sa kuminsang pastor na pumupunta. In fact, may isang hindi pastor na nangunguna noon Isa siyang elder sa isa sa mga simbahan dito sa Quezon Avenue. Talagang palagay ko doon hindi lang kutsaritan dugo na wala sa kanya, kundi tabo ng dugo Talagang dumating sa puntong, Brad, pwede ba panalangin na lang kita? Kasi talagang, palagay ko ba, sumasakit ng gusto yung bumbunan niya pagka nag-umpisa na akong magtanong talaga In fact, mukhang yung pagtatanong ko sa kanya, talaga naisanggunin niya rin sa pastor doon sa simbahan nila doon sa may Quezon Avenue. To the point na talagang tumatak sa utak ng pastor doon. So that nung minsan kami nagkadaupang palad, sabi niya, ikaw si Bok. Yung matanong. Hindi basta matanong. Talagang umiikot yung nag-lead sa amin ng Bible study. To the point na talaga hinatak niya yung kanyang manugang na abogado na eventually naging leader ng isang national, international organization. At talagang, ganun pa rin na sinasabi ko. Hindi ako pwede maging Kristiyano. Yung palang kakong utos, yung unang utos palang kako. Hindi na ako pwede dyan. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Unang ko sinabi, how can I love someone whom I do not know? Madaling mahalin. Yung talagang deeper kind of love inside of you. For someone, at least, whom you know. But for someone whom you do not know, talagang imposible mong mahalin. Lalo ito, ang sinasabi ng Panginoong Jesus is, you have to love God, you have to love the Father completely. With all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your strength. So with that, talagang masusundan mo yung sinasabi ni John. Kung sinasabi mong mahal mo, yung Diyos na hindi mo nakikita, pero hindi mo kayang mahalin yung kapatid mo na nakikita mo, then malaking sinungaling ka. But loving God completely, my God, talaga sinungaling na ako. I feel hindi ko kayang gawin. I cannot love someone whom I do not know. Until sinabi nga sa akin nung nagtuturo na yon, alam mo, Brad, sabi niya, kahit yung asawa mo, nakatabi mo na sa kama, sa higaan, kayakap mo, dinadantayan mo, sama mo for 30 years,
Hindi mo kayang makilala yan unless magpakilala yan sa'yo. Unless lumabas yan at talaga ipakita niya kung sino siya sa'yo, hindi mo siya makikilala. You see, usually, pag na-in-love ka, lalo doon sa mga papangasawa mo, nag-uumpisa yan sa, if ever, yung nadidinig mo tungkol sa kanya. Impression of others eh. And then, yung impression mo sa kanya habang nag-i-interact kayo. But, usually, lalo na sa courting stage, sa ligawan stage, sa kilig stage, hindi talaga lumalabas yung tunay na ugali. In the same manner, maski si lalaki, hindi lumalabas yung totoong ugali niya. Not until talagang magkaisa, magkadaupan, magkasama. Pero sabi nga nung nagtuturo, kahit 30 taong kayong magkatabi sa kama, unless nagre-reveal yan sa'yo, hindi mo makikilala. So yung sinasabi mong you cannot love God because you do not know Him. Huwag kang mag-alala. Sabi niya, kasi magpapakilala siya sa'yo. He will reveal Himself to you. And then you will get to know Him. And then you will get to love Him. But to love Him completely, yun ang susunod na tanong ko. To love Him completely, mabigat. You will always be a liar. Sabi nga ni John. Pagka tinignan mo pa dito, talagang very, very prominent yung puntong yun eh. So nakakatakot to love Him completely because on our own, we cannot love Him completely. And even if He is revealing Himself to you, bagay depende. Kasi kung tutusin, sabi nga, tumingin ka lang sa nature, tumingin ka lang sa kapaligiran mo. You will see how God is, and who God is, and how much He loves you, and how much He is providing for you. So that kung tutusin, hindi pwedeng hindi ka magre-react in love. But then again, completely, with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Siya lang ang primary. Siya lang ang primary. Lalong-lalo na, yung sinasabi na kung totoong mahal mo ang Diyos, eto na, kung totoong mahal mo ang Diyos, you will keep His commandments. Sabi ko, patay. Lalo na, keeping His commandments, nung panahon ni Jesus mismo, ang Biblia nila, the law and the prophets, and even the writings. Sabi nga yung moral law pa lang, matindi na dun. Doon ipaliwanag ng Panginoon sa Sermon on the Mount, sabi nga niya magalit ka lang sa kapatid mo. At pangalan mong raka. Pangalan mong fool. Kumbaga, pangalan mong gago. Kahit nitong huli, binabago nila yung gago, ginagawang gagi. Magkaroon ka lang ng ganung attitude. Sabi nga ng Panginoon, guilty ka na. At delikado ka sa harap ng konseho. Pinapaliwanag pa ng Panginoon yung moral law na yan. Tumingin ka lang na may pagnanasa sa katawan ng babae. Para sa lalaki yan. Nagkasala ka na ng pangangalo niya. At hindi.
Tumingin ka lang. Kaya balikan ko nung araw sarili ko, lalo na nung teenager ako. Sabi ko, sino ba naman lang hindi titingin? Lalo na kung maganda. At maganda hubog. Sino naman ang hindi magre-react? Ano ka, monumento? Statwa? Hindi pwede. Therefore, ano na? Adulterous ka na. The law and the prophet. Kung mahal mo ang Diyos, you will keep His commandments. More than 600 yung mga law na yan. Of course, bahagi dyan sa moral law, nandyan yung civil law. Yung criminal law, kasama na rin isama na natin sa moral law. So, moral, civil, and then the ceremonial law. Itabi na natin yung ceremonial law. Wala ng templo, wala ng altar, wala ng papataying hayop para i-offer. Wala nang ganun eh. At nawala na yan ang Panginoong Jesus. Ang siyang naging Lamb of God who takes away the sins of the world. Pero, nandun pa rin yung moral and civil law. Ang pagkakasabi pa ng Panginoon noon sabi niya the law and the prophets were there until John. After which, sabi niya, the kingdom of God was preached. Pag biglang tinignan mo to, parang papasok sa utak mo. Abay, wala na pala yung law and the prophets. Wala na pala yung Old Testament. Bali, wala na pala yan. Kaso sabi ng Panginoon, dinugtong niya doon. It is easier for the heavens and the earth to pass away than for any title of the law to be scrapped off. In other words, tumingin ka sa langit, tumingin ka sa tinatapakan mo, tumingin ka sa paligiran mo, hindi mawawala yung moral law na yan, yung civil law na yan. So, paano na? Loving God completely. Kasama pa doon loving your neighbor as you love yourself. Loving your neighbor as you love yourself. So dapat, mamahalin mo yung kapitbahay mo. Kung paano mo minamahal ang sarili mo. Paano mo ba minamahal ang sarili mo? Hinihiwa mo ba ang balat mo? Maliban lang kung adik ka. Lalo hindi mo pinagsasasampal yung mukha mo. Maliban lang si Raulo mo. So how do you love yourself? Nung araw, nung ibaba yung commandment na yan, love your neighbor as you love yourself. Nung araw na ibaba yan, ang magkakasama ay mga descendants ni Abraham, mga Israelitas. So yung neighbor mo, kapwa mo Israelitas. Yung neighbor mo, kapwa mo galing kay Abraham. Yung neighbor mo ay hindi mo lang kababayan. Hindi mo lang kalahi. Kadugo mo yan. Yun yung neighbor mo. Nung ibinabay yung batas na yan, love your neighbor as you love yourself. So mataas ang pagpapahalaga mo sa neighbor mo tulad ng pagpapahalaga mo sa sarili mo. Kasi hindi lamang basta neighbor yan eh. Hindi lamang basta tao yan sa tabi mo eh. Kababayan mo yan, kalahi mo yan, kadugo mo yan. Although by the time Jesus came into the scene,
ang bayan ng Israel is sakop ng mga Romano. At sa bayan ng Israel, ay hindi lamang Israelitas ang nando doon. Hindi lamang mga Hudyo, hindi lamang mga Romano, kundi marami pang mga tao galing sa ibang lugar na nagpupuntahan ng Judea. Siyempre, sa negosyo, o kung saan-saan, at kung ano-anong purposes. And it was at this time, ang tanong kay Jesus, who is my neighbor? Nung araw, klaro, who is my neighbor? Pero at that time, who is my neighbor? Nowadays, lalong-lalo na, who is your neighbor? Yung neighbor mong katikatera mo ka. Yung bunganga ay kaltab ng kaltab. At kung ano pinagsasasabi sa'yo na hindi naman totoo. Neighbor mong mamahalin mo as you love yourself. Yung neighbor mong walang pakundangan na nagpapaayos ng bahay niya. Walang kwenta kung pagpapaayos ng bahay niya, nasisira yung bahay mo. Walang kwenta sa kanya kung ang bahay mo, natutuluan ng todo. Nawawasak yung bahay mo. Yan ang neighbor mo? Namamahalin mo? Tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo? Who is my neighbor? Alam natin ang kinuwento ng Panginoon. Primarily, yung kinuwento niya ay tungkol doon sa Samaritano. Ang Samaritano, hated ng mga Hudyo. Kung hindi man hated ng mga Hudyo, malaking question mark sa kanila. Sa kanila, Samaritano is peking Hudyo. Sa atin, hindi lang peking Pinoy Hindi lang basta mistisong Pinoy o mistisang Pinoy. Peki talaga to the core. And yet, kumbaga, yun ang sinasabi ng Panginoon. Yan ang neighbor mo. Kinamumuhian mo. Pero doon sa kwento niya, yung neighbor na yan na kinamumuhian, siya pang sumunod sa moral law. Siya pang sumunod sa kabutihang asal. So again, who is my neighbor? Whom I will love as I love myself. The Lord is telling us to love God completely, all your mind, all your heart, all your soul, all your strength. Pero for you to love another, love yourself, is to love yourself correctly. Dapat tama ang pagkakakilala mo sa sarili mo. Dapat kung ano yung sinasabi ng Diyos, kung sino ka, kung ano ka. Ganon ang pagkakakilala mo sa sarili mo. At doon sa pagkakakilala mo sa sarili mo, to love yourself correctly, then you have to love yourself according to what the Lord is saying. According to what the Lord is saying. It's not just a matter of preserving yourself. It is not just a matter of putting yourself above all else. But it is looking at yourself correctly, then you know na basically you have been born into this world a sinner. You have been born into this world dead. Wala kang buhay. Wala kang buhay na nanggagaling mula sa source ng buhay. Ipinanganak ka dito sa mundong ito, kabahagi nung nangyari kay Adan at kay Eva nung sumuway sila sa Panginoon. Di ba sabi sa kanila, the moment hipuin nyo itong bunga na ito at kainin nyo, then you will die. Nung araw na nakita ko ito, paano you will die? Nabuhay na 930 years si Adan. 930 years na nabuhay.
So, paano namatay? Of course, that death was the separation from the very source of life, which is the very source of love, the very source of goodness, the very source of everything that is positive. To love yourself correctly is to see the reality that you were born into this world dead, and unless you are renewed, not just transformed, but renewed. No, not just simply a renewal. But unless you are born again, then you cannot correctly love yourself and be able to love others as you love yourself. Dapat makita mo yung dalawang nature sa buhay mo. Dapat makita mo yung katotohanan na kahit naging born again ka na, kahit panay ang simba mo, kahit panay ang kilos mo sa loob ng simbahan, alam mo, nagkakasala ka pa din. Yung masakit dito, sabi ni John, pag ikay anak ng Diyos, hindi ka na magkakasala. Paano yun? Alin ang totoo? How do you love yourself correctly? So that you may love others as you love yourself. Kaya masakit nito. May sinabi pa Panginoon. Bukod doon sa talagang ipinunto niya yung dalawang greatest commandments na yan, loving God completely and loving your neighbor as you love yourself. Binitawan niya yun. Bagong commandment. A new commandment I give to you. Love one another as I have loved you. Please take note. Yung isa, love your neighbor as you love yourself. Ito hindi. Love one another as I have loved you. Yun yung qualification as I have loved you. Paano ba tayo inibig ng Panginoong Jesus? Because that is the qualification of how you would love one another. By the way, linawin yung mabuti sa isip nyo. Yung one another na to is referring to the followers of Jesus. It did not say love one another, it includes your family. Sabi, paano to? Pag nag-conflict yung family mo, tsaka yung kapatid mo sa Panginoon, paano na? Alin ang mas importante? The very first thing na pumapasok sa puso nating lahat, pamilya muna. Dugo ay dugo. Blood is thicker than water. Kung water mo ay water of baptism, blood is thicker than water. Pamilya muna. Kaso inuutos Love one another. Yung matinding commandment na yan, nakababayan sa ating magkakapatid sa Panginoon. Priority yan. Again, magsisimula tayo, babalikan natin. Loving yourself correctly, knowing who you are, knowing kung ano ka, kung paano ka. And then you can love others. No, you can love your brother in the Lord as the Lord has loved you. Not just a question of preserving yourself. But, sabi nga ni John, dapat ready ka to give up your life. Ready ka to give up your life. Ito si Ben, matagal na yung nakasama yan.
Sabi ko nga sa inyo, instrumento yan kung ba't ako nabatak dyan sa Bible study na yan. At matagal-tagal na panahon kami nagkasama ng gusto. Yet, yun nga, yung minsan nga, nag-uusap kami eh. Sabi ko sa kanya, are you willing to give your life for me? Kasi ako, I'm not. At that time. Even at this time. Unless by God's grace, talaga yan sa puso ko. Come on. I like you to think very carefully. I-give up mo ang buhay mo para sa kapatid mo sa Panginoon? Anton, will you give up your life for me? Sigurado ka? I mean, let's face it. Primary to primary. Primary. In fact, sinabi nga ni Paul sa sulat niya sa Galatia. Sabi nga niya doon, sabi niya, hindi na kinukwestiyon dito kung ikaw magpapalit ng relihiyon o nagpalit ng relihiyon or what. In fact, sabi nga niya sa Galatia, it's not a question of being uncircumcised or circumcised. Sabi niya, because it does not avail much. What is very important, sabi ni Paul sa Galatia, taga-Galatia, is new creation. New creation. Hindi ka na yung former self. Ikaw yung bagong self. Yun ang importante. Kasi sabi niya, pag ito malinaw sa'yo yung I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Primary yun. Primary. Kasi sabi nga, as many as walk according to this rule, referring to that, then peace and mercy be upon them and upon the Israel of God. Ito, sinabi ni Paul, sa kabila ng puntong maraming converted Jews, converted Jews nung panahon na yun. Still, nagsasabi, kailangan mag-convert ka sa Judaism. Sinasabi na ni Paul, and what? Paul is supposed to have died in 66 AD. Jesus was supposed to have been crucified mga 32 AD. So between that time, noon yung talagang kumilos yung mga apostol at para kumalat yung simbahan. And nandun pa din yung pagiging primary nitong puntong ito. And yet Paul was saying and kept on insisting, hindi na ganon kabigat ang batas. In fact, ang batas ay hindi magbibigay sa'yo ng kaligtasan. Dahil pag sa batas ka tumingin, lalo mong babaliin yan. Ang kay Paul is, tumingin ka kay Jesus. In fact, sabi nga niya, ang end goal ko sa buhay, makilala siya. Makilala siya in the power of His resurrection. He never met Jesus personally while Jesus was still here on earth. But of course, the Lord met with him
habang pinipersecute niya ang church. And then he was taught. Then nakita niya yung puntong to. Primary. If you would love others compassionately, then you must love yourself correctly. And if you must love yourself correctly, you must understand your transformation, your renewal, your being born again is primary. And that because of this, you now have a basis for knowing God and loving God completely. And in the process, knowing yourself correctly. And then begin to love others compassionately. You begin with the house of God. You begin with those who follow Jesus. Of course, nung panahon na to, at maging mga sumunod na panahon, may isang assumption na pag ikaw'y naging born again Christian, lalo na't ikaw ang ama ng tahanan, then yung tahanan mo is maging sanctified because of that. Sinasabi ni Paul. Nandun din kahit na paano yung pangako ng kaligtasan para sa buong pamilya mo. Kung ikaw ay head of the family, it is assumed na pinapakinggan ka ng family mo. Kung ikaw ang head of the family, ina-assume na hindi lamang basta pinapakinggan ka kundi nililimin ng gusto yung sinasabi mo. Ina-assume dito na yung family mo, ang unang-una mong mission field. Ina-assume dito na ang family mo, binabahaginan mo ng good news. Ina-assume dito na where you will go to the point na magkakaroon ng rebirth yung bahagi ng pamilya mo. So that loving the followers of Christ will include your family na family and followers of Christ. At again, gusto kong balikan nyo. Love one another. Yung one another na yan ay mga followers of Christ. So if we are to love God, we are to love God completely. If we are to love God, then we ought to love ourselves correctly. If we are to love God, then we have to love the others compassionately. And this begins sa household of God. The others would come in second. You cannot do this unless you spend your time really knowing God. Not just sitting out there Sunday after Sunday listening to the sermons, the texts, the songs, and others. More than just sitting in sa Sunday school o sa mga Bible study sessions. It is really yung nurturing ng sarili mo before God and allowing God to fully let you grow in His grace. If we are to follow Christ, then we must love God completely. All your heart, all your mind, all your soul, with all your strength. If we are to follow Christ as He taught us, as He lived His life,
then malinaw na may pagmamahal ka sa sarili mo. Kilala mo sarili mo as He has known Himself. To the point na talagang, I have come to do your will, O God. Yun yung pananaw ng Panginoon. At yun ang sinasabi ng Panginoon. At yun ang ginawa ng Panginoon. To the point of death. Sabi nga, yung obedience niya, doing that will. And being clear to Him na ang sino mang nagsasabing, no, hindi yung sino mang nagsasabi. Kundi ang sinasabi niya, ang kapatid niya, ang ina niya, ang magulang niya, ay yung mga tumatalima sa kalooban ng Ama. Those who do the will of the Father. Yun ang kanyang mother, yun ang kanyang brothers. At yun ang mahalaga sa kanya. If we are to really follow God, if we are to follow our Lord Jesus Christ, then in loving others, we are to love compassionately. Hindi lamang sa nguso, kundi sa puso. At hindi pwede mangyari ito unless ang puso mo ay napalitan na. At unless ang puso mo ay patuloy na ginagabayan ng Diyos. If we are to follow the way of Christ. Let's pray. Father, O God, ang sarap mag-discuss, ang sarap makipagtalamitam sa ganito, pero Lord, unless talagang yung biyaya ay patuloy mo ibubuo sa aming mga puso, hindi namin ito magagawa, Panginoon. Tulungan mo po kami. Sa ngalan ni Jesus, sa aming panalangin. Amen.